Hello mga kapatid na IT. For today's video, meron pala akong share sa inyo kung paano mag-export ng drivers from sa Windows 11 or Windows 10, pwede rin to. So sa Windows OS ay ito yung export drivers to folder destination. So kailangan meron tayong nakarun administrator na CMD. Before that, kailangan muna natin mag-create ng folder destination nung driver. Depende na lang kung anong driver name ang ilalagay nyo dito. Pero sa akin kasi ang ginagawa ko ay pangalan mismo nung laptop model. So, ganito yung ginagawa ko. For example, ay ThinkPad. Ito kasing laptop ko ay ThinkPad E16 Gen 2. Pwedeng small caps or capital letter. Depende sa inyo kung anong gusto nyo. So, after nyan, yung gagawin natin ay punta tayo ngayon dun sa saan na ba yung sticky notes. So, sa sticky notes, gagawin natin ay ka-copy paste natin. So, dito, dahil yung destination folder ko ay nasa drive C. Pero kapag may flash drive kayo, pwede nyo palitan nung destination letter. So, dito, ang gagawin natin ay i-delete ko tong huwag nyo kakalimutan guys yung backslash. Gagawin natin is ThinkPad E16 Gen 2. So, dito, kapag in-enter natin is kukunin niya na yung mga drivers. Ayan. So, kinukuha niya na lahat yung mga drivers niyan. So, dito naman nakikita nyo sa sticky notes ko dito sa baba yung import drivers from folder destination. Same concept lang din dito sa taas sa DISM. So, ngayon PNP util tapos add driver tapos destination letter o yung kung saang local letter and yung folder name. Tanggalin nyo yung double quote. So yung double quote, delete nyo yan, tapos ThinkPad E16 Gen 2. So pakita ko sa inyo kung ilang gig yung na-export na driver. Depende yan sa laptop model. Laptop model na need i-export yung driver. Ginagamit ko kasi to palagi kapag may bagong laptop, kailangan i-format. So, rekta na kapag ikakabit ko na yung LAN cable para sa network boot ng image server namin. So, ayan, 6 GB or 7 GB or 7 gig. So, ngayon, buksan natin para makita nyo kung ano yung laman. So, ayan. So, kaya doon sa installer na CLI, kaya meron siyang .inf, lahat ng driver name, tas INF, tapos sa lahat ng subfolders niya, i-install niya. So, yan. I hope sana meron kayong natutunan or meron kayong nakuwang idea. Thanks for watching. Pabush!